faithfulness carry me, di ba? Throughout the year. Doon din sa inawit natin sa Through It All. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Yan. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. It is Him through it all. Kaya tayo nandirito. It is Him. It is always Him. Yan. Salamat po sa Panginoon. Sa week po na ito, iba po talaga yung focus sana nung topic, pero we are led by God sa topic na ito ngayon. Ang focus sana this month is Jesus as the beginning and the foundation. No, pero as time goes by, nagpe-press on sa heart ko yung need for true disciples of Jesus. True disciples of Jesus. True disciples of Jesus. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, napakarami naman talagang mga Kristiyano, especially sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay bansang Kristiyano, di ba? Napakarami Kristiyano. Pero ilan ba yung mga totoong disciple ni Jesus? Yun po kasi ang kailangan ng Panginoon. Hindi niya kailangan ng another set of Christians na magpo-profess na Christian sila pero hindi naman kita sa buhay nila. Ang kailangan ng Panginoon, yung totoong disciple na susunod sa Kanya at mag-o-obey ng Kanyang salita. It is lang din talaga, kakatwa lang ding isipin na Pilipinas yung kauna-unahang Kristiyanong bansa, no, sa Southeast Asia. Kauna-unahan po tayong Kristiyanong bansa. At hanggang ngayon, tayo pa rin yung pinakamalaking Kristiyanong bansa sa Southeast Asia. And I believe maybe baka sa Asia rin. No? Tayo ay hanggang ngayon, wala pa ring divorce. Praise God. At parang isa na lang tayo dalawa na lang yung sa buong mundo yung walang divorce eh. Vatican at Pilipinas. Isipin nyo naman yun. Praise God for that. And, ang Pilipinas po ay Kristiyanong bansa pero nakakahiya. Kasi, kung sino pa yung komunistang bansa, sila pa yung mas maunlad. Vietnam. Maunlad, naungusan na po tayo ng Vietnam. Nung chinecheck ko yung update for GDP, no? Growth. Behind na po tayo sa Vietnam, pang-anim na po tayo. And alam niyo kung sino yung nasa baba natin? Laos. Pagka naangatan pa nila tayo, malalaos na tayo. Nandyan din yung Indonesia, which is ang Indonesia ay isang Muslim country. No? Pero kita natin yung katapatan kay Widodo, yung katapatan niya sa kanyang bansa, etc. Maunlad po na bayan din ang Indonesia kumpara sa Pilipinas. Kaya naisip ko, para nakakahiya, tayong Kristiyano bansa pero hindi tayong maunlad na bansa. Tayong Kristiyano bansa pero tayong corrupt na bansa. May disconnect. Parang may hindi nagtutugma. As if, mas mabuti pang hindi na lang tayo Kristiyano. Are you with me? Nag-guess niyo yung hinanaing ko? Pero ito po yung na-realize ko as I meditate on it. Maraming Kristiyano, maraming Pilipinong Kristiyano, hindi nila alam kung ano yung tunay na pananampalataya. Maraming Pilipino na mga Kristiyano, hindi nila alam kung ano yung tunay na pananampalataya. Yun ang katotohanan po. For example, ang mga Singaporean. Ang Singaporean, hindi sila Kristiyanong bansa. Diverse po ang religion nila sa Singapore. Karamihan dyan, hindi nag-umpisa na Kristiyano. Marami dyan mga Taoist. Yan, mga businessman yan. Mga Taoist, Confucianism, yan yung mga religion nila dyan. No? Pero kakaiba yung sipag nila. Kakaiba yung work ethics nila. No? Pero ang mga Pilipino, naniniwala tayo na sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Totoo yan. Pero ang mga Pilipino, hindi nila ginagawa yung best nila eh. Nakakahiyaman. Mga kapatid, pakinggan nyo ako, mga kapwa ko Pilipino. Asa tayo sa ayuda. And sa ginawa ngayon ng gobyerno, no, na parang akaw and mga tupad, lalo pang pinipid yung pagiging pag-asa sa ayuda. Share ko lang. Hindi naman siguro sila nanonood ng live ngayon. Nasa Highway 2000 kami, habang naggaganap kami doon ng gawain ng mga bata,
Meron dong, pumunta, nagtatanim sila, nagwawalis sila. Kinamusta nila kami, bakit daw kami nandun? Sabi ko, nagpipop-feeding program kami. Kayo sir, bakit po kayo nandirito? Kasi iba yung tindig niya, iba yung salita niya. Sabi niya, siya sa tupad. Kala ko yung tupad niya, parang coordinator, something like that. Tupad pala talaga siya, as in tumatanggap siya ng ayuda sa tupad. Nagtatanim sila sa Highway 2000. Pero alam niyo yung tindig niya, naka-NMAX, naka-brace. Sorry Lord. Tupad. So, nakakalungkot, sa mga susunod na henerasyon, baka umasa palalo ang Pilipinas sa mga ayudang yan. Pero alam nyo ba ang faith hindi ganyan? Ang Kristiyanong faith, ang faith na tinuturo ng Bible, hindi ganyan. Sapagkat sabi Santiago, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Ang totoong faith, higit pa sa nakikita yung kaya niyang gawin. Iba yung sipag ng mga totoong Kristiyano. Iba yung work ethics nila. Iba yung integrity nila. Alam nyo mga kapatid, naturing ang Kristiyano bansa ang Pilipinas, pero ang Pilipinas hindi pa revive. Hindi sila disciple of Christ. Kaya sa panahon po na ito, ang hinahanap ng Panginoong Hesus yung mga totoong disciple niya. Tama na yung mga nagko-confess na Kristiyano, nagpo-post sa Facebook na Kristiyano, pero sa totoong buhay hindi naman. O kaya, nagsasabing Kristiyano siya, pero hindi naman sumusunod sa Panginoong Hesus. Tama na yun, yung mga naturingang mananampalatayang yon, pero hindi naman disciple. Ang kailangan ng Panginoong Hesus sa oras na ito, mga disciple niya, mga totoong disciple niya. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, tumayo po tayo sa presensya ng Panginoon. Ayan po ang ating pag-aaralan, Disipulo ako ni Jesus. Pwede ba sabihin, Disipulo ako ni Jesus? Yan, Disipulo ako ni Jesus. Tayo po yung makibukas sa John chapter 8, verse 30 to 22. Yan, sige po. Yung mga wala pong Bible, please, bigyan po na sila Bible. Kung wala kang Bible, hawak ka ng Bible kasi hindi tayo magbubukas ng verse sa screen. Sanayin natin yung sarili natin na magbukas ng Bible sa book na to, no? Yan, kung yung mga kasama natin, katabi natin walang Bible, tulungan natin sila magkaroon ng Bible at samahan natin sila magbukas kung saan yung page ng Bible, no? Okay, yan po ang ginagawa ng mga disciple ni Jesus. Sige po, John chapter 8, verse 30 to 32. Sige po, scroll down natin. Nakita naman na po, no? Same version lang naman yan. Ito para sa akin to. Iba kasi yung version ko. So sabi po rito, maraming nakarinig nito ang naniwala sa Kanya, sa Panginoong Hesus. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami muli sa opportunity na makilala ka pa sa pamagitan po ng pagsamba, sa pamagitan ng pananalangin at sa pamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Sa oras pong ito, aming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po humingi ng tawad sa aming mga nagawa at ginawang kasalanan. Ayaw po namin na yung kasalanan namin maging hadlang upang di po namin marinig yung mga nais mong sabihin. Hayaan mo, O Diyos, na yung iyong salita dumaloy ng mainam sa aming puso, sa aming buhay, na sa gayon, makilala ka pa po namin. Nais po namin maging mga disipulo mo, Panginoon, sapagkat yun po ang requirement mo sa lahat ng nananampalataya sa iyo. Maraming po salamat, Panginoon. In the name of Jesus, Amen. Amen. Makapo po ang bawat isa. Merong tatlong klase ng mananampalataya dati, especially sa panahon ngayon. Nandyan yung mga believer, yan yung first level. Believer ka, pagkatapos nagiging follower ka, at finally nagiging disciple ka. No? Yung mga totoong believer, pinapakita nila yung paniniwala nila o pananampalataya nila sa pamagitan ng pagsunod kay Jesus, sa pamagitan ng pagtupad kay Jesus, sa sinasabi ni Jesus. At yung mga followers, pinapakita nila yung katapatan nila kay Jesus sa pamagitan ng pagkatuto under kay Jesus. So ito pong aking katanungan sa oras na ito, mga kapatid. Ano ka at sino ka? Isa ka bang believer? Isa ka bang follower? O isa ka bang disciple? Dati po kasi sa church era, sa panahon po nila Apostol Pablo, pag sinabing believer, equivalent na po yan sa disciple.
Equivalent na po yung sa disciple. Ibig sabihin po kasi ng believer, mananampalataya. At ang cost, ang kailangan bayaran para maging mananampalataya dati, buhay mo. Pwede kang ipapatay pag nakita na mananampalataya ka. Pwede kang ikulong, pwede kang pahirapan. Kaya ang equivalent po dati ng pagiging isang believer, buhay mo. Para ka na rin, isa ka na rin talagang tunay na disciple. Walang bara-bara lang yung pagsunod. Wala yung nagte-testing the waters lang yung pagsunod. Lahat ng sumusunod dati, all out. Those are the disciples of Jesus. Are you a believer? Are you a follower? Or are you a disciple of Christ? Pero sa panahon po ngayon, nagkaroon na po ito ng segmentation. Kasi as time goes by, lumalabas yung mga totoong Kristiyano sa hindi totoong Kristiyano. Hindi yung sumusunod lang dahil may kailangan sa Panginoon na hindi naman willing i-deny ang kanilang sarili, nagkakaroon ng segmentation. Ito po ang aking katanungan. Kagaya ka ba ng marami na tinatawag yung sarili nilang Kristiyano, believer, na pag tinanong mo, kamusta, nananampalataya ka ba sa Panginoong Hesus? Hindi naman ako nakakalimot. Ang dami ko na po nakausap. Yan. Hindi naman ako nakakalimot. Hindi naman kami nakakalimot. Lagi naman kami nagdadasal. No? Yan yung kadalasan linya po ng mga Pilipino. Those are, sa panahon na ito, masabi natin believer or maybe less than believer. Kasi iba sa kanila, pag convenient lang manampalataya, saka lang nananampalataya. May iba pa nga, mali yung pinapanampalatayanan. Alam niyo po, sa buong Pilipinas, ang daming kulto. Kasi ang mga tao, especially mga Pilipino, madali silang maniwala pag convenient sa kanila. Maraming kulto. Marami ring nadadawit sa scam. Kasi gusto nila yung mga mabilis lang yung pera. Recent na nalaman kong mga kulto is yung mga kulto na dinala rito ng mga Korean. Hindi naman lahat ng Korean galing sa kulto, pero itong sekta na to, ang pananampalataya nila, nagbalik na raw si Jesus noong 1990. Alam to ni Kuya Walter, kasi sa Highway 2000 meron na. Meron na yan. Sa Highway 2000. Bumalik na raw si Jesus noong 1990, tapos na-reincarnate daw si Apostol Juan, yung nagsulat ng Revelation, in the person of their chairman. Yon. So, ang pangalan ng kulto na to, New Heavens and New Earth. Yan yung nila. And marami pang kulto. Pag-usapan natin later kung ano yung ibig sabihin ng kulto na yan. Pag-usapan na sa John. Okay. So, are you a follower? Kasi, kung matatandaan nyo, doon sa pinag-aralan natin nung year-end, di ba meron dalawang klaseng sumusunod kay Jesus? Nandyan lang dahil, yun nga, sila kumain at nabusog. Di ba? Nakakain sila at nabusog. At yung pangalawan, sumusunod dahil naghahanap ng tanda. Pero may ikatlong tao na sumusunod kay Jesus. Tignan natin ikatlong tao na to. Ito yung ikatlong taong ito ay yung tinatawag na secret agent. Sila yung nanampalataya kay Jesus pero nag-o-observe pa rin sa kanya. Hindi niya kino-confess na Panginoon niya si Jesus. Sige, tignan natin dito sa taas. Yung verse. Tignan natin yung verse. Nung marinig nila yung sinabi ni Jesus dito sa John chapter 8, siyempre ang audience niya rito ay mga Hudyo, no? Maraming nanampalataya or naniwala nung marinig nila ang Panginoong Hesus. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayo susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ang kausap niya rito, again, yung mga Hudyo. At pagka pinakita nila na nanampalataya sila sa Panginoong Hesus, may pwedeng mangyari sa kanila. Pwede silang itiwalag sa sinagoga. No, ititiwalag sila sa sinagoga. Ibig sabihin, mawawalan sila ng lahat ng benepisyo ng pagiging Hudyo. Ipa-persecute sila ng mga Pariseo, ng kanilang mga leader, ng mga dating nilang kasamahan, ipa-persecute sila. So makikita natin buklatin din po natin ang ating Bible sa John chapter 11, 42 to 43. Yan. Sa John lang naman tayo ikot. Sa Juan at sa 1 John, diyan lang naman tayo ikot. No? Sabi dito, gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniwala sa kanya. Pag sinabing pinuno ng mga Hudyo, ito yung leader ng religion nila, pero hindi sila Pariseo.
Ito yung leader ng household nila. Okay? John 11:42 hanggang 43. Subalit, hindi nila maipahayag ito. Anong hindi nila mapahayag? Yung pananampalataya nila sa Panginoong Hesus. Dahil sa takot sa mga Pariseo na baka sila'y itiwalag nga sa sinagoga. Mas gusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. No? Ito yung tinatawag ni Kuya Sherwin na mga secret agent. Yung pagiging Kristiyano nila, hindi hayag, hindi lantad. Yung pagiging Kristiyano nila is nakahawak pa rin sila sa dating nilang relihiyon at nakadikit kay Jesus. Hindi nila tinitiwalag yung dati nilang paniniwala. Hindi nila tinatalikuran, makamtan lamang ang Panginoong Hesus. Yung ba ang hiningi sa atin ng Panginoon? Hindi po. Ang hiningi sa atin ng Panginoon, kalimutan mo na yung dati at mag-umpisang sumunod sa Kanya. Na ginawa rin naman po ng mga apostol. Yung po ang hiningi sa atin ng Panginoon. Kaya nga may kausap akong isang disciple, isang kapatid din natin dito sa JCOD. Sabi niya, Pastor, gustong-gusto ko na magpabaptize. Gustong-gusto ko na magpabaptize kasi yung bautismo ko pang-Katoliko pa rin. Yun yung sabi niya sa akin. Gusto niya magpabaptize outside sa baptism ng church. Outside sa April or May na swimming natin, no? Sabi ko sa kanya, bro, hindi naman kailangang magpabaptize sa tubig para lang i-proclaim mo na Panginoon mo si Jesus. Sapagkat yung totoong kaligtasan nangyayari siya sa loob. No? Pero natutuwa ako rito kahit devout Catholic, previously, willing siyang talikuran yon. Even, i-persecute siya ng family niya. Na nagbago ka na, nakalimutan mo na. Sapagkat yun ang hinihingi sa mga disciple. Kung nananampalataya ka lang okay, believer ka lang okay, pero may kailangan kang talikuran, may kailangan kang pabayaan, iwanan, para ka maging tunay na disciple ng Panginoon. At again, mga mahal ko kapatid, ang may bilang, ang may value lang sa Panginoong Hesus yung mga totoong disciple. Sapagkat lahat ng nagnanais sa sumunod sa Kanya, kailangan kalimutan ang kanyang sarili. Kailangan pasanin ang kanyang krus araw-araw sa kasumunod sa Panginoong Hesus. So tignan natin, ano ba yung mga tanda ng mga tunay na disciple ng Panginoong Hesus? Ano yung makikita natin na marks ng true disciple of Jesus Christ? Para mahiwalay natin yung peke sa totoo. Alam nyo, sa workplace, sa school, ang dami ko nakita ng mga nagsabing Kristiyano pero di naman Kristiyano. At for those people, napupulaan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ikaw, kapatid, ay kasama dyan, isa kang JCO dyan, pero malamala ang iyong pagsunod sa Panginoong Hesus, magbago ka na ng pag-iisip. Sapagkat, kung dala-dala natin ang pangalan ni Kristo, at tayo ay gagawa at hindi naman natin siya totoong sinusunod, napupulaan ng kanyang pangalan. May narinig na po ba kayo mga kapatid? Kunyari, ay grabe naman to si ganto, ganyan. Katoliko pa naman, ganyan ang ugali. Wala. Pero try natin, si ganto ganyan. Kunyari, nangungutang, tas hindi mo napautang, or maybe may masama talaga nagawang kasalanan. Let's say, napamura ka or something like that, nagalit or something like that. Si ganto ganyan, Kristiyano pa naman, ang lakas magmura. Nag-church pa naman, ang lakas magmura. Maririnig mo yan. Pero hindi mo rin maririnig na, si ganto ganyan-ganyan, ano ba to? INC pa naman. Tapos ang lakas magmura or something like that. May nakikita rin kasi po ako sa Taytay, mga nakapang suot sila ng formal pero mga nagsisigarilyo sa gilid. Pero di mo maririnig na INC pa naman, tapos ganyan. Pero malimit sa mga Kristiyano na Kristiyano pa naman, ganyan ka. Bakit po? Iba po ang tingin ng mundo sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay number 1 na most persecuted religion in the world. Christian po ang most persecuted religion in the world. And pangalan ng Panginoong Hesus, ang kaisa-isang pangalan na tinutuya. No? Inaatake lagi ang pangalan niya ng Panginoong Hesus, pero hindi atakahin si Allah. Hindi atakihin si Allah. Walang atake dyan. It shows, no, that the devil hate the true God. Yun. Sa music, sa Hollywood. So, hindi po kailangan ng Panginoong Hesus ng karagdagang bilang ng mga
ng mga believers na malamlam. Ang kailangan niya, yung all-out na disciple. Again, yan po ang aking mensahe sa oras na to. Ang kailangan ng Panginoong Hesus, all-out na disciple. So ano nga ba yung marka ng mga totoong disciple? Sa John chapter 8 verse 31, sabi rito, ulitin ko na lang yung ating binasa, no? Kung kayo'y mananatili sa aking salita, kayo nga'y tunay kong mga alagad. A mark of a true disciple show his or her belief by abiding in his master's word. Pinapakita niyo yung pananampalataya niya, hindi sa pamagitan ng salita, pero sa pamagitan ng pananatili sa inuutos or pananatili sa salita ng kanyang master. Ito pong word na abiding, napakarami pong ibig sabihin nito. Pag sinabing abide, nakadikit, nakalapit, abide. Pag sinabing abide, sumusunod sa batas. For example, law-abiding citizen, ibig sabihin, sumusunod siya. So kung nais po natin maging mga tunay na disciple ng Panginoong Hesus, ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya. Abiding in His Word. Kayo nga'y tunay na mga alagad ko kung kayo nananatili sa aking salita. Ikalawa, shows his or her love by obeying his or her master's will. Pinapakita niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang master by obeying his word. Na-mention ko naman na ito dati, na kung merong 5 love language, kagaya ng yung touch, physical touch, words of affirmation, ano pa yung mga other, encouragement, acts of service. Ang love language ng Panginoon ay obedience. Pag sinusunod natin siya, minamahal natin siya. Yan po. So, kung mahal mo ang Panginoon, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya. Wala nang other way. Walang substitute sa obedience. Walang substitute sa obedience. At hindi natin pwedeng mapeke ang ating pagsunod sa Panginoon sapagkat siya'y tumitingin sa puso. So, kung tunay natin minamahal ang Panginoon, maging masugid tayo na Kanyang tagasunod. Ikatlo, shows his or her dedication by carrying his or her cross daily. Pinapakita niyo yung kanyang pagiging masugid by carrying his cross or her cross daily. Ano ibig sabihin na ito? Yung cross na ito yung kalakip ng iyong salvation. Hindi mo lang naman tinanggap ang kaligtasan, tinanggap mo rin yung mga kasama ng kaligtasan. Ano nga yun? Kasama ng kaligtasan mo yung mga test. Kasama ng cross mo yung mga test na darating sa buhay mo. Kasama rin darating yung temptations, maybe, no? Na kailangan mo yung overcome. And all those things. Shows his or her virtues by denying himself or herself daily. Pinapakita niya yung kanyang values and virtues by denying himself daily. So ito po yung mga marks ng true disciple ni Jesus Christ. At kung nais po natin mga maging disciple ni Jesus, ito po yung kailangan makita sa atin. Ito po ang aking katanungan. Ano na sakripisyo mo makasunod lamang sa Panginoong Hesus? Kasi po kung nag-iisip tayo na para tayo maging Kristiyano, wala tayong babayaran, nagkakamali po tayo. Meron po tayong kailangang isakripisyo. Hindi tayo pwedeng manatili hindi natin pwedeng itapak yung paa natin sa mundo, tapos itatapak natin yung ikalawa nating paa sa Panginoong Hesus. Or sabihin natin, Panginoong Hesus, susunod ako sa iyo, pero yung paa ko dito muna sa mundo. Hindi ka pwedeng nasa status quo. Nahawakan mo ang mundo rito sa kaliwa at hawakan mo ang Panginoong Hesus sa kanan. Ang tawag dyan ng Revelations, hindi ka mainit, hindi ka malimig, isusuka kita. Maligamgam ka, isusuka kita. Sabi niya. No? So ito po ang aking katanungan. Ano na ang nasakripisyo mo makasunod lamang sa Panginoong Hesus? Maaring, Pastor, sinakripisyo ko na maaga ako gumising. Dapat sana nasa mall ako ngayon, nagde-Netflix ako, Facebook or kung ano man. Praise God. No? Maybe, Pastor, sinakripisyo ko po yung mga dati kong paniniwala. No?
na dati kala ko maliligtas ako sa mabubuti kong gawa. Mas maliligtas ako sa pagsunod sa mga regulasyon na ito. Na maliligtas ako pag ito ang ginawa ko, hindi na po yung ngayon, Pastor. Nananampalataya na ako na maliligtas ako sa pananampalataya sa Panginoong Jesus at sa patang kanyang ginawa. Praise God. It is another thing na talikuran mo yung dati mong pananampalataya, no, or dati mong paniniwala. It takes humility. Karamihan ng tao hindi makalapit sa Panginoong Jesus dahil walang humility. Hindi nila ina-admit na sila yung nagkasala na kailangan nila ang Panginoong Jesus. So ano na ang nasakripisyo mo, makasunod lamang sa Panginoong Jesus. Si Pedro, iniwan niya ang kanyang fishing net at ang kanyang bangka, makasunod lamang sa Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin nito? Yung dati niyang trabaho, yung dati niyang kasanayan, yung dati niyang kaligayahan, iniwanan niya, makasunod lamang sa Panginoong Jesus. Si Eliseo, iniwanan niya yung kanyang baka at yung mga yoke ng baka. Ang ginawa nung binigay ni Elias, yung balabal sa kanya, ginawa niya, tinanggal niya yung mga yoke, tas ginawang panggatong, tas kinatay yung baka. 10 baka yun at least. Yung pinapastol ni Eliseo ng time na yun. Yung 3 wise men, iniwan ang kanilang homeland. Masundan lamang yung pinakamakinang natala, which is nandun ang bata, ang Panginoong Jesus. Ano na ang sakripisyo mo, makasunod lamang sa Panginoong Jesus. Kailangang may isakripisyo ka. Sabi ni David, I cannot worship God that cost me nothing. Hindi ko siya masasamba ng wala lang sa akin. Gusto ko may ibibigay ako sa Panginoon sapagkat yun ang tunay na pagsamba. Kung nais po natin maging mga disciple ng Panginoon, meron po tayong isasakripisyo. So ito po. Ano nga po ba yung dangers na tayo ay hindi nag-a-abide sa kanyang salita? Ito. Pag hindi po tayo nag-a-abide sa salita ng Panginoong Yesus, ibig sabihin na itong nag-a-abide, hindi tayo nananatili sa kanyang turo, hindi tayo nananatili sa kanyang salita, wala tayong magagawa ng sarili natin. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, no? Without Him, we can do nothing. Kagaya tayo ng sanga na hindi nakakabit sa puno. Ano mangyayari sa sanga na hindi nakakabit sa puno? Matutuyo. Matutuyo lang siya. Ang purpose na lang niya para gawing panggatong. Ganon din po ang mga tao na inaakala nila na kaya nila without Jesus. Without His words, we cannot have faith. Sabi sa 10:17 din, pananampalataya nagmumula sa pakikinig, no? At pakikinig ng salita ng Diyos. So without Him, hindi maaaring mag-build up sa atin ang pananampalataya. Without His words, we continue on sinning. Now, sa 1 John chapter 3 verse 6, buksan nga natin yan. Ayan, ipapalook up ko na yan ate. No? Sa 1 John tayo. Excuse me. Verse 6 yan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita, ni nakakilala man sa kanya. Kaya siguro po tayo nag-i-struggle sa ating walk with Christ dahil hindi tayo nag-a-abide sa Kanya. Kasi pagka tayo ay malayo sa Diyos, malapit tayo sa kasalanan. Ulitin ko, pag tayo ay malayo sa Diyos, malapit tayo sa kasalanan. Pag tayo ay malapit sa Diyos, malayo tayo sa kasalanan. So ang kailangan natin upang mapagtagumpayan po natin ang kasalanan, tayo ay nag-a-abide sa Kanyang salita. Sapagkat ang nananatili or ang nag-a-abide sa Kanya, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Sa 1 John chapter 1 verse 9. Subalit, kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, chapter 2 siguro to. Alam ko yan eh. Alam ko yung verse na yan. Yan. Ayan. Ang nagsabing siya ay nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadaliman pa. May gusto akong bigyan ng pansin dito ngayon. Di ba, nabanggit ko kanina yung mga kulto, yung mga ibang paniniwala, yung mga antichrist. Buksan natin yung 1 John chapter 2.
Yan. 22 hanggang 23. Tignan nyo ito mga kapatid, no? Para makita natin kung sino yung Antichrist. And sa panahon ngayon, iniisip kasi natin pag sinabi, Pastor, Antichrist. Isa lang yung Antichrist, Pastor. Pero alam nyo po ba, lahat ng mga tao na, or mga paniniwala na taliwas dito, Antichrist ang tawag? Iba pa yung Antichrist na kalaban ng Diyos, yung darating sa panahon ng Revelations, no? Pero ito, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Lahat ng lahat ng Antichrist, ito, ang mga nagsabi nito ay kaaway ni Kristo. Or ang mga nagsabi nito ay ang Anti-Kristo. Pag si Jesus daw ay hindi ang Kristo, sila ay Anti-Kristo. Hindi nila pinapaniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. Praise God. Ibig sabihin, para hindi maging Antichrist, kailangan mong kilalanin si Jesus bilang Kristo. Kailangan nagkatawang tao siya. Para hindi maging Antikristo, kailangan mo kilalanin si Jesus kung sino talaga siya, which is siya yung anak ng Diyos. Pero alam niyo po ba sa panahon ngayon, isang napakalakas po na paniniwala, relihiyon na nagsabi si Jesus daw ay hindi Kristo, hindi nagkatawang tao, hindi Kristo. Yan po yung sa Islam. Yan po yun. Ang pananampalataya nila, ang Diyos magkakatawang tao, ang Diyos may anak. Paano yun? Hindi yung pwede mangyari. Ang Diyos mamamatay, hindi pwede mamatay ang Diyos. Pasok na pasok dyan. No? Ang nagsabing si Jesus ay hindi ang Kristo. Sinasabi lang, hindi Kristo si Jesus, ang tawag niya Antichrist. Ang hindi kumikilala sa anak, sino pa sa Pilipinas yung mga samahan o mga relihiyon na hindi kumikilala kay Jesus? Hindi siya nilalagay sa pedestal kung saan talaga siya bilang anak ng Diyos. Bilang Diyos na nagkatawang tao. Alam niyo na po, pag ang isang samahan hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos, pag siya ay sinasabi, propeta lang yan, sugo lamang yan, or si Jesus ay kauna-una ang anghel. Yan po eh. Mag-ingat po kayo. Alam ko po ito, kasi nung bago akong Kristiyano, nung sinashare rin ako ni PJ, may ibang nag-share sa akin. Share rin ako ng kaklase rin namin, binigyan ako ng Watchtower. Familiar kayo sa ganon? Watchtower? Alam ni Ryan, natawa siya. Watchtower, binibigay ng ng JW, mga saksi. Doon sa pamphlet nila, shinare sa akin nung kaklase ko, yung Trinity, hindi yan makikita sa Bible. Sabi niya, Trinity. Ang pinakamakikita ng Trinity yan sa Matthew 28. Ibig sabihin, kung wala yung word na Trinity sa Bible, hindi yan totoo. Sabi niya, si Jesus, kaya siya yung tinatawag na panganay kasi siya yung kauna-unang anghel na nilikha. Grabe. Yung Holy Spirit, puwersa lang yan. Mag-ingat po tayo. Sapagkat, kung hindi po ang mga hindi kumikilala sa anak, ay hindi rin kumikilala sa Diyos Ama. Pag binababa po nila ang anak, hindi rin nila kinikilala ang Ama na nagmamahal sa anak. Ang kumikilala naman sa anak ay kumikilala rin sa Ama. Kaya salamat sa kanyang salita, no? Kaya sa panahon pong ito, kailangan natin kilalanin kung sino talaga ang Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao, no? Ang Panginoong Hesus ay ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang nagmamahal sa atin. Ang Panginoong Hesus tinawag na Son of Man, hindi dahil tao lang siya. May nagsabi, di ba? Si Jesus tao lang dahil Son of Man siya. Pero kung pupunta po tayo sa Daniel, yung Son of Man ay title. Divine title po yan. Yung po yung title ng Mesiyas na darating. So, kailangan po talaga natin kilalanin ang Panginoong Hesus kung sino talaga siya. Okay, papuri sa Panginoon. Papuri sa Panginoon. Para hindi po tayo maging Antichrist. Ibig sabihin po pala, sa panahon po ngayon, mga nagsabing Kristiyano, karamihan din sa kanila mga Antichrist. Kasi hindi nila kinikilala ang Panginoong Hesus kung sino talaga siya. Hindi po nagiging Panginoon ng Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Mag-iingat po tayo sa mga ganito. Sapagkat ang mga tunay na nananampalataya nagpapatuloy. No? Ipakita mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus sa pagpapatuloy sa Kanya. Sa pagpapatuloy sa Kanya. Ang hinahanap ng Panginoon, hindi lang mga
believers, ang kailangan niya, desidido, siguradong mananampalataya. Kaya sa mga babae, kung magpapaligaw kayo, siguraduhin nyo, yung manliligaw ay totoong man of God. Wala masyadong youth girls ha. Man of God. Man of God po talaga. Hindi lang sabi, uy, Kristiyano ako, alam ko yung kantang yan. Christian boy lang yan, sorry. Christian boy lang po ang tawag dyan. Hindi po siya tunay na Kristiyano. Kaya po, ano yung kailangan natin para tayo maging mga disciple ng Panginoong Yesus? Kailangan natin mag-abide sa Kanyang salita. Paano tayo makapag-abide sa Kanyang salita? Kailangan natin mag-aral ng Kanyang salita. Sino rito yung magsabi, Panginoon, gusto ko po maging disciple mo? Amen? Disciple ako ni Jesus. Tama na yung pagiging normal na believer, ang kailangan maging mga tunay na disciple ng Panginoong Yesus. At ang pinakailangan natin gawin para makapag-abide tayo sa Kanyang word, alamin natin yung Kanyang word. Kailangan po natin magbasa ng Kanyang salita. Kailangan natin magbasa ng Kanyang salita. Ito yung companion natin, ito yung buhay natin. So, kamusta? Nung nakaraang taon, nabasa mo ba ang Bible? Nabasa mo ba ang Bible? This year, goal mo ba na basahin ng isang buong Bible? Yan po ang aking hamon sa inyo. Kasi kung tunay ka nanampalataya, susunod ka sa Panginoong Jesus. Magpapakalalim ka, mag-aaral ka ng Kanyang salita para hindi ka maliligaw. No? Kaya ngayong nung mga nakaraang buwan pa, na-open ko na rin naman sa inyo, na nag-umpisa po tayo ng standard na devotion sa church. And nung Saturday, nag-recap po kami sa book na Matthew. Ngayong week po, papasok po tayo sa Marcos. Sa lahat ng mga Kristiyano, ng mga nais maging disipulo ng Panginoong Hesus, hinahamon ko kayo, mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Napakaganda po basahin ng Marcos. Kung gusto nyo po ito, hinahamon ko po kayo, hindi ko sure kung paano, pero gawin natin siguro, magbilog-bilog tayo. Tapos yung mga leader ng kananayan, magpapalista yung mga gustong magpaturo ng devotion. Yun na lang gawin natin. No? Ganun gagawin natin. Sa mga, sa Young Pro and tas pray tayo. Tatapos siguro na rin ito by leaving a testimony sa inyo. Hindi sa akin, pero sa buhay ng ating kapatid. Pwede po bang palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Levi Martin. John Levi Martin. Yan. Ikaw na bahala. Hello po. Levi Martin nga pala. Sa di po mga nakakakilala sa akin. Dahil palang ilaw dito, Pastor. Oo. Bali, may share lang po ako para po ito sa ating lahat. And testimony ko po is all about kung paano nagparuto si Jesus Christ sa aking buhay. And sisimulan ko po ito sa motto ko ngayon 2025. Palagi ko po ito sinasabi sa sarili ko. Even pag nagdadrive ako ng motor, ang lagi ko po sinasabi is, Jesus, hindi ko kaloob, kundi kalooban mo lamang ang mangyari. So, lagi ko po siya sinasabi. Kahit po naglalakad lang ako sa papuntang palengke, yun nga po yung sinasabi ko. And last December 10 po, yung last employment ko sa work ko, sa client ko po yun. Bali, yun na lang po yung parang nag-iisang bread and butter ko para makapagpatuloy pa sa buhay kasi wala na pong pagkakakitaan. And syempre, nung holiday season po, sobrang maraming gastos, Christmas, New Year, and dumating na po sa point na parang yung lamang ng bangko is masyadong manipis na. And parang hindi ko na siya alam yung gagawin. And yesterday nga po, nakatanggap ako ng job offer. Ang una ko sinabihan nun si Pastor kasi pinagpipray namin to. Sa sobrang bait ng Panginoon, in the span of 1 month, parang nagkaroon kagad ako na kasi December 10 po last employment ko. And kahit kami ni na Kuya Paul sa nung simbang gabi, di ba? Lagi tayo nagbibilog. Kami na Kuya Paul, naririnig ko pinagdadasal nila ako. So sabi ko, pagtitiwala pa rin ako sa Panginoon, alam ko makukuha ko to. And praise the Lord kasi nasa mabuting, parang yung offer po na iniwanan ko nung December 10, triple po yung dumating kahapon.
And sa isang buwan na po na yon, hindi po ako masyado po siyang naging mahirap kasi para sinubok din po ako ng Panginoon. And lagi ko nga po sinasabi, Jesus, hindi ko kaloob kundi kalooban mo lamang ang mangyari. And lagi ko rin dinadasal yung sinabi ni Pastor Tom sa atin, Pastor, na yung tinuro niya na prayer sa atin, bago matulog, pagkagising sa umaga. And marami akong pinag-applyan nun, ito lang pong last week. Naalala ko, nung Wednesday, parang meron akong 5 interview sa isang araw. Grabe yun, sabi ko, Lord, saan mo ba ako talaga dadalhin? Kasi parang di ko alam yung parang ang dami masyado. And nung Webes, may 2 akong face-to-face interview. Tas kahapon po yung isa. And sa 3 po na interview ko, na face-to-face, 2 po yung nag-offer sa akin position. So parang ang saya lang. Pero hindi ko po siya, kasi parang same-same lang din. Parang, Lord, sinaniniwala ako bilang Christian, hindi ang gusto ni Lord sa atin talaga yung best sa atin. Hindi lang yung parang nasa minimum, parang nasa middle class ka lang. Minimum wage. Sabi ko, although sinabi ko sa sarili ko noong December na gusto ko mag-office base kasi parang nakaka-burnout din pag nasa bahay. Pagising mo, upo ka sa station mo, trabaho ka, parang nakapagod din. Di rin pala maganda sa personal experience ko. Ayun nga, sa 3 face-to-face yung interview, nag-offer sa akin ng position. And dun po sa parang almost 10 na interview ko sa online, 2 po yung bumalik sa akin, nag-offer ng position. And sinend ko nga po kay Pastor yung naging job offer ko na tinanggap ko. And praise the Lord, ang ganda naman po ng offer nila. Parang sa buhay ko po na yun, parang ang hirap. Sinasabi ko lagi sa sarili ko na, Lord, saan mo po ba ako dadalhin? Kung dito ba o dito? Pero tinatanong nga po ako ng mga nung kapatid ko, kasi sabi ko sa kanya, may nag-offer po sa akin masyadong maganda, masyadong malaki. Pero parang 6 digits yata siya, yung salary niya per month. Pero parang sinabi ko sa sarili ko, baka makalimutan ko si Lord kasi baka mahati kasi yung attention ko. Parang baka yung job description or job responsibilities masyado mahirap. So parang baka mag-focus na naman ako doon gaya dati nung di pa nga ako masyadong sumusunod. Kasi naniniwala po ako bilang Kristiyano, hindi lang tayo Christian, disciple and follower din tayo ni Jesus. And yun lang po yung maganda nangyari sa buhay ko itong mga nakaraan. So patuloy lang po tayo maniwala kasi sabi nga po sa akin ni Pastor, ba't parang masyadong mabilis? Sabi ko, Pastor, ganun talaga siguro kapag pure or yung pananampalataya mo kay Lord is talagang sa Kanya ka lang nakatingin. Kasi even nag-drive talaga ako ng motor, lagi akong kumakanta. Nagugulat nga sa akin kahit yung mga nakakotse pag kumakanta ako ng pag nag-worship song ako. Kasi nagbubukas pala, ang ingay mo. Sabi ko, gusto kong i-present worship si Lord Ayun, kahit po yung mga nakamotor, binabati ko sila. Minsan tumitigil pa ako sa mga kalsada para lang po magbigay ng pagkain doon sa mga bata. Ganun po. Kaya sabi ko kay Lord, alam ko Lord, ikaw ang may gawa nito at kalooban mo lamang po ang mangyari ngayong taon. Ilaman po at maraming salamat. Para interview, no? Ang question ko lang siguro, paano nakatulong sa yung yung pagde-devotion bawat araw para maging totoong disciple ni Jesus? Una 'yon. Ikalawa, ano yung ginagawa mo para kontrahin, let's say, pag tinatamad ka or parang di mo feel mag-devotion or mag-pray, ano yung ginagawa mo? Ayun, bali, everyday pala since nag-join ako sa JCOD, parang everyday nagbabasa talaga ako ng Bible. Parang di ko talaga hinayaan lumipas kasi 24 hours po yung isang araw Di ko talaga siya hinayaan, kahit sobrang pagod, sobrang antok, talagang di-devotion po ako. Nakatulong po sa akin yung Word of God kasi naniniwala ako na kapag po nag-worry tayo sa isang bagay, parang wala po tayong tiwala kay Lord. So sinabi nga po sa Mateo 6:34 na hayaan natin yung bukas yung mag-worry sa Kanya. Ayun po, pag hindi ko feel parang
Kasi meron po tayong times, tao lang din naman tayo, parang tinatamad tayo mag-devotion or magbasa ng Word of God. Bali, ang ginagawa ko, nagbibigay po talaga ako ng time. Tapos sinasabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kasi parang di ko siya feel, parang mas malakas yung kalaban ngayon. Kasi lagi, ang sinasabi ko nga po kayang si Satan talaga, kalaban natin yan sa buhay. Kahit nasan tayo, kahit nga nagpipray tayo, ginugulo niya tayo eh. Ang ginagawa ko po doon is parang nagpo-focus lang ako kay Jesus. Lagi ko sinasabi, Jesus from Nazareth, kabagan mo ako. Ganun lang po yung lagi ko sinasabi. Tapos bigla po magkakaroon na, parang yung Holy Spirit bumababa sa akin, tapos sisipagin na po ako magbasa ng Biblia. Yun po yung secret ko. Sige. Pwede po ba tumayo ang bawat isa? Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Tinatawag po tayo ng Panginoon na maging kanyang mga tunay na disciple, pero mag-uumpisa yon sa pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Nais ko pong aniyahan ang bawat isa na sa mga nais pong tanggapin ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay, ipikit po natin ang ating mga mata. Isa pong simpleng panalangin yung ililid ko sa inyo. Ito po ay panalangin ng pananampalataya sa Panginoon. Kung iniisip nyo na ayoko nang mamuhay sa aking sarili, nais ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay, maging aking Panginoon, tagapagligtas, inaanyahan ko po kayo sa oras na to sa isang panalangin. Na ito'y magbukas ng relasyon sa Kanya. Hindi relihiyon, pero isang buhay at bukas na relasyon sa Kanya. Makakausap mo siya, kakausapin ka niya, inaantay ka niya, aantayin mo siya, ipagtatanggol ka niya. Sa mga nais mong tumanggap sa regalong ito ng Panginoong Hesus, sumabay kayo sa panalangin. Angkinin niyo ang panalangin na ito, nakausap niyo ang Panginoong Hesus. Kayong dalawa lamang. Sabihin niyo na naririnig ng inyong pandinig. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po ako sa iyo na ako'y lubos mong minamahal. Na ikaw po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. Nais mo na magkaroon ng relasyon sa akin. Ikaw ang unang nagmahal sa akin. Kaya sa oras na ito, ako'y tutugon sa iyong pagmamahal. Nais ko pong humingi ng tawad sa aking mga pagkakasala. Nais ko pong humingi ng tawad dahil nasaktan kita. Dahil sinunod ko ang aking sarili. Sa oras na ito, ikaw ay aking Panginoon. Ikaw ay aking tagapagligtas. Ikaw ang aking tagapagtanggol. Nais ko pong magkaroon ng relasyon sa iyo. Ipakilala mo po ang iyong sarili. Tanggapin mo po ako sa iyong kaharian. Isulat mo ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Magpakilala ka hanggang sa araw na makita na rin kita ng mukhaan. Mahal po kita. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoong Hesus. Ako naman po ang mananalangin para sa inyo. Aming Diyos, salamat Panginoon sa hamon sa oras po na ito. Nakikita ko po yung mga buhay na iyong tinatouch ngayon. Nilalapit ko po sila sa iyo. Protektahan mo po sila. Ipakita mo ang iyong pagkapanginoon sa kanilang mga buhay. Ipagtanggol mo po sila. Ipakita mo na walang temptation ang higit na dakila sa pag-ibig mo. Ipakita mo na walang anumang pagsubok na hihigit kesa na pagtagumpayan mo na. Aming Panginoon, ikaw po ay buhay. Ipakita mo ang iyong gilas, ang iyong galing. Magpagaling ka ng mga karamdaman. Mag-provide ka ng pangangailangan. Mag-ayos ka ng mga nasira na. Gumawa ka ng mga himala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kami po'y nananampalataya at sabi mo, Panginoon, there is nothing impossible for those who believe. We believe in you. We believe in the impossible God. And we are awaiting of the great things that you will do. Not just this time,
Pero sa bawat week, bawat moment, Panginoon, especially sa mga taong nanampalataya, salamat, Panginoon, na idinagdag mo sa iyong sarili ang mga kapatid kong ito. Sila iyong iniligtas sapagkat sila nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo. Nagbigay ka ng kaligtasan na hindi na ayon sa gawa, pero ayon sa pananampalataya. Hindi na ayon sa paghihirap, pero ayon na sa pag-ibig. Kaya aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo. O Holy Spirit, hiningi ko rin po, Panginoon, na yung patuloy pagsama, pangusap sa mga kapatid kong ito. Sa iyo ko po sila pinagkakatiwala. Ingatan po sila, tulungan po sila. Pinupuri ka po namin sa oras na ito. Dinadakila namin yung banal na pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.